Igan, isiniwalat ng dating Head Executive Assistant ng Chairman ng LTFRB na may bigay umano ng lagay sa kanilang opisina. Dahil sa mga alegasyon, suspendido ang hepe ng LTFRB. 5 milyong piso umano ang lagay ng mga transport operator para makuha ang kanilang hinihingi sa LTFRB. Saksi, si Maki Pulido. Sinuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang chairman ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na si Attorney Teofilo Guadis III. Ang ugat mga akusasyon ng korupsyon sa loob mismo ng opisina ng LTFRB nangyayari. Ang nagsiwalat, dating Head Executive Assistant ni Guadis noong February hanggang September 2023 na si Jeff Tumbado. Anya, maraming beses siyang saksi sa pag-aabot umano ng lagay ng mga transport operator para makakuha o magpabago ng ruta, gayon din ng prangkisa, special permit, board resolution at iba pa. Sa akin lang, tinatawag ko, ruta for sale, PA for sale, special permit for sale. Kapag ikaw operator ka, gusto mong makuha itong daan na ito, lalo na sa probinsya, magre-request ka, modification of route. Tapos, kung gusto mong mapadali, gusto mong mapasa iyan, kahit hindi pwede, hanapin mo ako. Tapos, yun na. 5 million pesos umano ang lagay, 50% ang down payment, at ang huling bigay ay kapag nakuha na ang hinihingi ng operator. Siyempre, head executive assistant ako. Siyempre, lahat ng bagay na napag-usapan namin one-on-one sa loob ng office niya. I believe victim din to si chairman. Biktima rin. Dahil may instruction daw from higher ups na alam mo yung SOP. Ang tinutukoy niyang SOP nakakarating daw sa mga opisyal ng DOTR hanggang Malacanang. Pagbigay ko sa kanya, may mga nagde-deliver. Ipunin niyo yun. Tumalacanang ang last cold cash. Pati mga regional offices ng LTFRB may quota rin umanong 2 million pesos kada buwan. Malalaman daw ang iba pang detalye at kung sino-sino ang mga sangkot umano sa ihahain nilang kasong graft at violation of ease of doing business sa Ombudsman. Bukod sa mga nasaksihan, may mga text screenshot at audio recording din daw si Tumbado. Dilantad na raw niya ito para may tama dahil hinihingan daw ng lagay kahit mga mahihirap na operator. Kung ako lang loko-loko, mayaman ako, hindi ako harap sa inyo. Kasama rin sa magsasampa ng kasong graft ang transport group na Manibela na magkakasari ng transport strike sa October 16 para ikondina ang katiwalian umano sa LTFRB. Tigil pasada at strike ang mangyayari sa susunod po na linggo. Sasama tayo! Laban! Ang presscon ng pagbubulgar, sinabayan ng ipinatawag namang presscon ng LTFRB na dinaluhan ng mga transport group na sumusuporta kay Guadis. Wala pang eksaktong pahayag si Guadis kaugnay sa mga alegasyon, bagamat natanong siya tungkol sa ihahaing graft case. Wala pa po akong nalalaman ng ganyan. Pero kung meron man po, haharapin naman po natin. Malinis po ang ating kalooban. Wag na ho kayong mag-resign kung sakasakali. Kasi dapat ang ginagawa ho yung mga may nagagawa, bawal mag-resign. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, naglunsad na ng investigasyon at pinagpapaliwanag na si Guadis. Sabi naman ni Guadis, handa raw makipagtulungan ng LTFRB para labanan ang katiwalian. Wala pa siyang tugon tungkol sa pagsuspindi sa kanya ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, ang inyong saksi. Big time rollback ang ipatutupad sa mga produktong petrolyo simula bukas, 2 pesos and 45 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Parehong nasa ikatlong linggo ng rollback naman ng gasolina na may bawas na 3 pesos and 5 centavos kada litro at kerosene na may bawas na 3 pesos kada litro. Good news din para sa commuter. Ibabalik ang libre sakay sa mga bus at jeep mula Nobyembre hanggang matapos ang 2023. 1.3 billion pesos ang inilang budget para dyan. Bago sa saksi, naghain ng mosyon ng National Bureau of Investigation para sa whole departure order laban kay Senyor Aguila, ang pinuno ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Saksi, si Ian Cruz. Nagbahay-bahay ang mga taga-DSWD sa baluarte ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI
para kunan ng impormasyon ang mahigit 3,000 residente ng Sitio Kapihan. Nasa 161 na social workers ang narito ngayon dahil nasa 1,000 mga bahay ang dapat puntahan ng DSWD para sa profiling nila ng Sitio Kapihan. Ang purpose din po nito ng profiling namin para po meron na kaming mga data patungkol sa Sitio Kapihan. Kung nangangailangan ng mga programs and services mula sa DSWD, meron na ho kaming ready data for reference. Nabutan din namin ang klase ng mga kinder at grade 1 pupils sa Cultural Center ng sitio. Ayon kay Rosnil Saga, isa sa mga guro sa Sitio Kapihan, patunay daw ito na hindi totoong hindi nakakapag-aral ang mga kabataan doon. Ilang minor de edad na tumakas mula sa sitio ang humarap sa Senado at idinetalye ang mga kalupitan umanong dinanas doon gaya ng pwersahang pagpapakasal at pagtatalik. Sa akin po, wala pong akong nakita, sir. Kung totoo yung mga allegations nila, ako mismo bababa kapag makita ko yun. Hiniling naman ng SBSI na sana pumunta ng Sitio Kapihan ang mga nag-iimbestigang senador. Sila nang magbisita dito dahil sa kanila masama na kami. Bad image na. Ang gusto namin, bisitahin na lang yung Kapihan para ma-experience yung ano ang nasa amin. Inaasang mag-ocular inspection sa Sabado ang Joint Committee ng Senado na nagsasagawa ng investigasyon sa SBSI. Dumating din sa Sitio Kapihan ng DNR Caraga. Nasa investigation phase na raw sila ng mga nilabag ng grupo sa kasunduan para ipagamit ang lupain ng Sitio Kapihan. Walang magagawang displacement or eviction brought about by this suspension order. No? Magsasagawa tayo ng in-depth investigation sa mga naturang violation. At depende yan kung ano magiging resulta ng aming investigation. Magsasabit kami ng recommendation kay Secretary. Wala naman sa kustodiyan ng Senado kung saan nakadetain matapos ma-cite in contempt ang 4 na pinuno ng SBSI sa pangunguna ni J. Renz Kilario o Senyor Aguila. Pumunta sila sa tanggapan ng Department of Justice kanina para yan sa clarificatory hearing sa reklamong trafficking, kidnapping, child abuse at iba pa. Kailangan muna nila i-clarify yung ibang issues. They have to get certain facts straight para maayos yung PI. Magsasuggest pa yung panel of prosecutors kung ano pa ang pwedeng ibigay na documents. Matapos ang wala pang isang oras, ineskorta na palabas ng DOJ ang mga opisyal ng SBSI para ibalik sa kustodiya ng Senado. Hindi sila nagpaunlak ng panayam. Bago ito, nagtungo rin sa DOJ ang mga dating miyembro ng SBSI na inirereklamo ngayon ang organisasyon. Nasa pangalaga naman sila ng Interagency Council Against Trafficking. Ayon sa DOJ, magsasagawa ulit ng clarificatory hearing sa October 12. Wala pang schedule ang mismong preliminary investigation para sa mga kasong posibleng kaharapin ng SBSI. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Lumaragas ang baha ang pumasok sa ilang bahay sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Ilang lugar ang nakaranas ng lagpas bewang na baha. Ayon sa isang residente, mabilis tumaas ang tubig sa katabi ng ilog, mag-alas 3 ng hapon kahapon. Dahan-dahan ding humupa ang baha nang tumila ang ulan. Magandang gabi mga kapuso, isang bagyo at isang low pressure area ang minomonitor ngayon sa silangan ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin yung bagyo na may international name na Bolaven at namataan po yan sa line 2,515 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sabi naman ng Pag-asa, mababa naman ang tsansa nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Halos katabi lang nito ang low pressure area na huling namataan naman, 1,345 kilometers silangan niya ng Eastern Visayas. Posibleng within the next 24 to 48 hours ay nasa loob na po yan ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa ay mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo. Pero patuloy po nating tututukan. Traffic extension ang nasabing LPA at localized thunderstorms ang magpapaulan sa bansa bukas. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan dito sa Mimaropa, ganun din sa Calabarzon, Bicol Region at ilang bahagi ng Northern at ng Central Luzon. May mga malalakas sa pag-ulan po dito sa Mindoro at ganun din sa Palawan. Kaya naman maging alerto sa banta ng baha o kaya naman ay pagkakaroon ng landslide. Sa Visayas naman, may mga matitinding ulan dito sa Panay Island, ganun din sa Negros
Negros at pati na rin sa Samar provinces, habang doble ingat naman sa mga residente dito po sa Leyte provinces dahil meron tinatawag na torrential rains. Yung nakikita po ninyo na kulay pula at pink dito sa ating mapa, ibig sabihin po niyan ay halos tuloy-tuloy na malalakas na buhos ng ulan, kaya naman maging alerto po. Sa Mindanao naman, umaga pa lang may mga pag-ulan na sa Zamboanga Peninsula, ganun din dito sa Sulu Archipelago at ilang bahagi ng Soc-Sargena. Pagdating po ng hapon, halos buong Mindanao na ang uulanin. Inaasahan din natin ang mga malalakas o yung heavy to intense rains. Sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng ulan, lalong-lalo na sa hapon. Samantala, sa 3-day forecast naman ng Pag-asa, posibleng maging maulap sa Miyerkules at ganoon din sa Huwebes, kaya may tsansa po ng mga pag-ulana. Ganyan din sa Metro Cebu sa Miyerkules, pero posibleng unti-unting gumanda na ang panahon by Thursday. At sa Davao naman, magpapakita ang araw pero may tsansa pa rin ng mga pag-ulan, lalo na po yan sa hapon o sa gabi. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakasama ng batikang journalist na si Jessica Soho ang ilang sikat at award-winning Korean stars sa Busan, South Korea sa Asia Content Awards and Global OTT Awards. Nakapag-selfie si Jessica kay Ryu Sung-young na kinilalang Best Lead Actor para sa Moving. Gayon din kay Lim Ji-yeon na kinilalang Best Supporting Actress para sa series na The Glory. May picture din si Jessica kasama si Lee Jung-ha na nagwaging Best Newcomer Actor para sa Moving at sa nanalong Best Lead Actress na si Karishma Tana sa series na Scoop. Naging nominado ang Kapuso Mo Jessica Soho sa kategoryang Best Reality and Variety sa naturang awards. Sa lakas ng agos, napadausdos na ang lalaking ito na naligo sa isang dam sa Bansalan, Davao del Sur. Sinubukan pa niyang magpunta sa gilid pero nadala pa rin ang malakas na agos ng tubig. Nakaligtas naman ang lalaki matapos magpaanod at lumangoy papunta sa riprap sa gilid ng ilog. Malakas ang ulan nang mangyaring insidente nitong Sabado. Ayon sa Pag-asa, nakaranas ng localized thunderstorms sa lugar. It's a jam-packed K-League weekend dahil sa Korean actors na bumisita sa bansa. Isa na dyan ang singer at aktor na si Wang Min-yoon. Malakas na hiyawan ang sumalubong sa aktor para sa kanyang first mini-concert sa bansa kagabi. May hatid ring songs si Min-yoon na lubos namang kinakilig ng fans. Nagpa-K-League din ang Dr. Romantic star na si An Yo-sop sa kanyang fan meeting. Sakuha ni Morning Sunshine at US barkada Shaira Diaz. Ikinabigay rin si Yo-sop sa kanyang dance moves. May inireveal si Alden Richards sa muling pagsasalang sa Fast Talk with Boy Abunda. Kabilang na ang feeling sa other half ng Aldab na si Maine Mendoza. Did you fall for Maine Mendoza? Yes, Tito Boy. Yes po. Hypocrite po ako kung hindi. And yes po, ayoko pong sabihin alam niya. Pero I did confess. I also would... Ang tambalang Aldab, itinuturing daw ni Alden na isa sa biggest romance at breakup sa kanyang buhay. Nagulat naman daw si Alden sa pag-amin ni Mikey Quintos na nagkaroon ng feelings ang aktres sa kanya. Sa pagkakaintindi raw ni Alden, magkaibigan lang sila. Very close daw sila ni Mikey hanggang ngayon. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Clavio. 77 araw na lang, Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, samahan nyo kaming saksiyan ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.